Ang Los Angeles Lakers number 25 sa first round para sa 2026 NBA Draft. Yung kanilang second round napunta sa Golden State dahil naging part ng Trayce Jackson-Davis trade noong 2023. Hindi ko na rin tinrace kung bakit napunta sa Golden State. Pero since 2019, ang Lakers, meron silang 4 na players na napili sa draft at yung napili nila napakinabangan ng ibang teams. 2 pa sa 4 na yon, key piece ng isang team dati at yung isa din sa best two-way player ngayon. Ng 2019, napili ng Lakers si DeAndre Hunter. Ang tinag nila dating susunod na King Kawhi kaso tinrade siya or naging part ng Anthony Davis trade. Tapos tinrade din ng Pelicans sa Atlanta Hawks kapalit ang 3 draft picks. Decent numbers naman si Hunter meron sa kanyang karir mula Atlanta, Cavaliers at Sacramento na kahit nagkaroon pa siya ng ACL injury, nasa almost 16 points, 4 rebounds, 44 and 36%. Ito naman yung pinakasayang noong 2020 si Jaden McDaniels. Yung kay Hunter may kapalit kasing Anthony Davis yun. Pinili ng Lakers bilang number 28 itong si McDaniels. Ang ginawa ng Lakers, tinrade siya papuntang Thunder kapalit si Danny Green at Dennis Schroeder. Ang ginawa naman ng OKC, tinrade yung draft rights niya papuntang Minnesota kapalit ni Pokusevski. May career average si McDaniels na 11 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block per game. Meron pa siyang 48 and 35%. Pero hindi makikita yung impact niya sa kanyang stats dahil isa siya sa best player ng Minnesota at nakapag-shutdown ng 2 best player, si KD at si Jokic. Kaya ito rin yung pinakasayang dahil 1 taon lang si Schroeder at si Danny Green sa Lakers at walang naging kapalit nung umalis sila. Tapos si McDaniels naging isa sa best player pa ng isang team na nakakapasok ng conference finals. Yung ibang player tulad ni Ingram, Lonzo, Josh Hart, Clarkson at kahit si Randle pinanghinayangan dati pero si McDaniels hindi. Ito medyo okay pa Noong 2021 si Isaiah Jackson number 22 pick ng Lakers kaso pinadala siya sa Wizards tapos tinrade naman ng Wizards papuntang Pacers. Part kasi siya dati ng Russell Westbrook trade. Meron siyang career average na 7 points at 4 rebounds per game at nakapag-finals na rin. Role player lang din naman si Jackson sa Indiana pero maganda yung nilaro niya. After din ng 5 years, bumalik siya ng Los Angeles, sa Clippers nga lang. Pero nagamit kasi siya ng maayos ng Pacers bilang role player. At swerteng dun siya napunta or na-trade siya. Nang 2022 naman, napunta sa Pelicans yung first round ng Lakers at nakuha nila sa second round si Max Christie. Na ngayon naman, nasa Dallas na, at least ang kapalit ni Christie kasama si AD ay si Luka. At maganda rin ang nilalaro ngayon ni Christie dito sa Mavericks. Nang 2023 naman, dito nasisi yung Lakers. Number 17 sila noon sa first round, ang pinili si Jalen Hood-Schifino, ang teammate ni Trayce Jackson-Davis. Based sa mga analyst, dapat pinili ng Lakers si Jaime Jaquez Jr. dahil kasunod lang siyang pinili ni Schifino ng Miami Heat. Based din naman sa ibang mga analyst, imbes namang hinayang sila, at least nakalusot si Jaime Jaquez Jr. sa Lakers. Dahil si Woj na rin ang may sabi, ang Lakers hindi nagdi-develop ng player. Hindi rin napakinabangan ng Lakers si Schifino. Binitawan din siya agad at ngayon nasa J-League na. Yung mga tulad kasi ni Ingram, Clarkson, Lonzo Ball at si Randle, papadevelop na sila nun kaso ginamit silang trade package papunta sa ibang team. Ang long tenure draftees naman ngayon si Dalton at si Bronny James. Pareho silang nasa contract extension year. May rights din ang team ng Lakers na i-decline ang team option ni Dalton at ni Bronny. Sa ngayon, hindi pa alam kung ano ang kapalaran ni Dalton at ni Bronny. Kung magstay sila sa Lakers, posible silang gamiting trade asset. Ang pinaka-expectation pa ngayon, mawala si Dalton sa Lakers at baka masagip pa ang karir niya. Ito ay kung malilipat si Dalton at gamitin siyang pang-pillar. Pero si Bronny, based sa mga report, nakadepende kay LeBron at yung future. Kung gagamitin pang pillar ng kontrata ito si Dalton. Pero si Bronny, based sa mga report ngayon, nakadepende kay LeBron ang magiging future niya. Fully guaranteed kasi ang kontrata ni Bronny. Dahil naman sa nangyari kay Schifino at kay Dalton, hindi excited yung iba mga player na sasali sa draft na mapili ng Lakers. Tinawag kasi ngayon ng mga... Dahil naman sa nangyari kay Schifino at Dalton, hindi excited yung ibang player na sumali sa draft na mapili ng Lakers. Tinawag kasing unlucky one yung mapipili ng Lakers ngayon dahil nga posibleng matulad sila sa 2 player.
Tanging si Austin Reeves lang yung ready to play na biglang na-develop nila. Hindi pa siya drafted ng Lakers niyan, undrafted pa. Pero doon nagsimula ang rookie year niya. Dahil naghahabol di umano ang Lakers ang championship dahil sa kontrata ni Luka. Based naman sa mock draft, pwedeng pumatak sa number 25 si Isaiah Evans, shooting guard at small forward na galing Duke. Siya yung dating teammate ni Flagg nung freshman year nila. Sa second year niya, nag-average siya ng 15 points, 3 rebounds, 1 assist, 43 and 36. Kaso, kailangan kasi ng Lakers ngayon isang big man. Pero dito, baka maka-jackpot sila dahil ang nilagay din sa ibang mock draft si Aday Mara. Galing siya ng Michigan at naging professional player na sa Europe bago naglaro sa NCAA. 7'3 ang height at naging champion pa ng 2026 at siya din ang best defensive player ng kanilang conference. May average si Mara na 12.7 rebounds, 2 assists at 2 blocks at nag-i-improve din naman ang 3-point shooting. After ng combine, tumaas nga lang ang rank ni Mara. Dati, late first round, ngayon mid-round or mid-late round. Siya kasi yung player sa NBA draft ngayon na pwedeng itapat kay Wembanyama. Naging mabenta rin siya sa draft board. Ang susunod kasi doon na possible makuha ng Lakers si Dominican Lebron, isa sa best big man. Tumaas din kasi siya, kaso meron kasi siyang pagkadalton, yung edad niya. Pagpatak kasi ng 2027 season, si Axel Lenderberg ay 24 years old na. Sa ibang team, hindi siya magagamit dahil limited lang ang development niya. Pero sa team gaya ng Lakers naman, baka dun sila swertehin dahil nga ready to play na at hindi na kailangang i-develop.